May mga sampal na hindi nagiiwan ng pasa sa muka, pero binibingi ka nito at ginigising ka para sa buong buhay. Noong winasak ng asawa ko ang insenso ng aking nanay, nanahimik ang buong bahay. Noong tinampal niya ako at humuni ang aking mga tainga dahil lang naglakas loob akong sumagot sa biyenan ko, natawa ng malakas ang buong pamilya niya na parang pinanonood ang isang palabas. Hindi nila alam na sa sandaling iyon kailangan ko lang bunutin ang aking telepono at sabihin ang isang pangungusap at mabiblokyo ang lahat ng ari-arian sa bahay na iyon. Ang taong nakaupo ng may kahambugan sa pwesto ng direktor ay matatanggal sa loob ng 5 minuto. Tinawanan nila ako. Sinabi nila, sino ka bang akala mo na nagbabanta pero 5 minuto? Pagkatapos ng sabay-sabay tumunog ang mga telepono, nang puti ang bawat muka at mawala ang dugo sa pisngi nila, doon nila naunawaan huli na ang isang bagay. Mayroong mga taong tahimik hindi dahil mahina sila, kundi dahil hinihintay nila ang tamang oras para ang isang buong pamilya ay magbayad ng halaga. At ang kwentong ito, ang halagang hindi kailanman inakala ng pamilya ng asawa ko. Mahalumigmig ang hapon noon, parang mauulan at humihipip ang hangin sa makitid na daanan patungo sa bahay ng asawa ko sa Quezon City. Ang dalawang palapag na bahay na payak ngunit maayos ay tahimik na nakaupo sa likod ng itim na bakal na rehas ng gate. Sa labas, mukhang isang normal na maligayang pamilya. Pero ako lang ang nakakaalam. Bawat beses na tumawid ako, sa gate na iyon bumibigat ang aking puso na parang may inihahatid akong hindi nakikitang bato. Karga ko ang mga groceries na galing sa palengke pawis na ang likod ng damit ko. Sa loob ng bag lahat ng inutusan sa akin ng biyenan ko mula pa ng umaga. Ang baboy kailangan manggaling sa tiyak na bilaran. Sariwa ang gulay, wag maanggo ang isda. Isang pagkakamali lang at magiging dahilan na ang hapunan para pagalitan niya ako ng buong gabi. Sanay na ako riyan, sanay na hanggang sa punto na hindi na ako naglakas loob na huminga ng malakas sa sarili ko ring tinatawag na tahanan. Pagpasok ko sa sala, nakita ko ang biyenan ko na nakaupo sa sofa hawak ang remote ng TV, nakatutok ang mga mata sa screen pero hindi tumitigil ang bibig. Flat at malamig ang tono niya, parang ang pagkakaroon ko lang ng presensya ay isang uri ng abala sa kanyang paningin. Matagal ka naman sa palengke, ang babae ka pa naman, ganyan ang bakabagal. Yumukod ako ng bahagya at sumagot. Po, maraming tao ngayon, kaya medyo nahuli ako. Hindi ako tiningnan ng biyenan ko, humihinging lang siya ng bahagya. Kilala ko na ang tunog na iyon. Sa tuwing marinig ko iyon, naipisil ang aking puso na parang may kumakamot ng malakas. Tahimik akong pumasok sa kusina, ibinaba ang mga groceries, naghugas ng kamay at nagsimulang magluto. Sa makipot na kusina, halo-halong amoy ng mantika at isda ang gumawa sa akin ng mabigat ang paghinga. Pero mas mabigat pa ang pakiramdam na nagtatrabaho kang buong lakas para mapasaya ang mga taong hindi kailanman nagbibigay ng pagkilala sa iyo. Dumating ang asawa ko nang madilim na. Pumasok siya hinubad, ang Amerikanang ibinaba ang bag sa silya at lumipas ang tingin niya sa akin na parang isang kilalang anino sa bahay. Gusto kong itanong kung pagod na siya, pero hindi pa naibubulalas ang tanong nang nagsalita na ang biyenan ko. Ngayon, huli na naman ang manugang ko sa palengke, hindi pa niya kaya ang simpleng gawaing babae. Lumingon sa akin ang asawa ko saglit, walang sisi, pero walding depensa, isang titig na lang ang kailangan ko para maunawaan na walang nasa panig ko sa bahay na ito. Tahimik na kinain ang hapunan. Nagkuha ako ng pagkain para sa biyenan ko sa asawa ko bago ko pa inangat ang sarili ko. Sa tuwing malakas ang paglalagay ko ng kutsara o tinidor, titibok ang puso ko, natatakot na mabigatan ang biyenan ko. Ganito ako namuhay sa loob ng maraming taon sa mga maliliit na takot hanggang sa minsan ay tinanong ko na ang sarili ko kung saan ako nagkamali para yumukod ng ganito. Pagkatapos ng hapunan, habang nililinis ko ang mesa, tumawag ang aking nanay para sabihin na bisitahin niya kami. Bukas may dala siyang mga pasalubong mula sa probinsya at gagawa ng misa para sa aking yumaong lolo. Mahinahon pa rin ang tinig ng nanay ko sa kabilang linya habang ako ay tumitig sa pinto na parang may hapdi sa mga mata. Matagal na akong hindi nakarinig ng boses ni nanay nang hindi nagmamadali
para ibaba ang telepono dahil sa takot na maiinis ang biyenan ko. Bago ko ibinaba ang telepono, nemerbiyos na ako. Alam ko na kahit banggitin lang ang pamilya ni nanay ay hindi magpapasaya sa biyenan ko. Pero naglakas loob pa rin akong lumapit sa kanya, mahinahon at maingat ang tinig. Bukas daw darating si nanay mula sa Batangas. May dala siyang insenso ni Lolo. Maaari bang mailagay sandali sa sala? Hindi ko pa natatapos ang pangungusap nang ibinaba ng malakas ang remote sa mesa. Bumalikwas ang biyenan ko at tumingin sa akin, matalim at malamig ang mga mata. Sa bahay na ito, ang mga ninuno ng pamilya ko lang ang sinasambahan, walang insenso mula sa pamilya ng ibang tao ang lulungon dito. Natigilan ako. Nakatayo akong nanginginig, ang mga kamay gustong magpaliwanag pero natutuon ang lalamunan. Ang asawa ko ay nakasandal sa pintuan ng kwarto, narinig ang lahat pero hindi nagsalita. Lumingon lang siya at pumasok sa silid tulugan na parang hindi kaugnay sa kanya ang nangyayari. Nang gabing iyon, nahiga ako sa kama at tumingin sa madilim na kisame habang dahan-dahang bumababa ang luha sa unan ko. Hindi ko inakala na ang katahimikan ng asawa ko, ang kalamigan ng biyenan ko, at ang pagtitimpi ko, lahat ng ito ay tahimik na humahantong sa isang trahedya na hindi ko pa makita. At hindi ko alam na sa susunod na araw lamang mababasag ang insenso ng aking nanay, mabibigo ang aking mga tainga dahil sa isang sampal, at magsisimulang manginig ang buong bahay na iyon sa isang katotohanan na hindi nila inakala. Nagising ako ng maaga kinabukasan, hindi pa maliwanag ng buo, mahinang nagniningning ang liwanag sa puwang ng bintana. Patungo sa malamig na sahig, matagal akong nahiga nang hindi gumagalaw, nakikinig sa tiktik ng orasan, nakaramdam ng hindi mapigilan na pag-aalala. Darating si nanay ngayon, kahit isipin ko lang iyon, tumitibok ng mas mabilis ang puso ko, sabay na nagnanasa at natatakot. Bumaba ako sa kusina, pinakulo ang tubig, pinunasan ang sala. Gusto kong maging maayos ang lahat, hindi dahil natakot sa biyenan ko, kundi dahil hindi ko gusto na mahirapan ang sarili kong ina sa pagpasok sa bahay na ito. Sa isip ko ay palaging lumulutang ang sinabi ng biyenan ko kagabi. Sa bahay na ito, ang mga ninuno ng pamilya ko lang. Habang inaalala ko, mas lalong nanginginig ang mga kamay ko. Mga 9:00 ng umaga, narinig ko ang sasakyan na huminto sa labas. Tumingin ako sa bintana at nakita si nanay na dahan-dahang bumababa. Payat na siya kaysa noong huli kong nakita at may mga puting buhok na. Hawak niya ang isang bag ng mga pasalubong at isang maliit na kahon ng kahoy, ang insenso ng mga ninuno, na maingat niyang binabalot ng maraming patong ng tela. Napipi ang puso ko. Tumakbo ako palabas para buksan ang gate, pinigilan ang luha. Nandito ka, nanay. Nanginginig ang aking tinig. Ngumiti si nanay at hinaplos ang ulo ko tulad noong bata pa ako. Oo, dumaan na si nanay para bisitahin ka at para mag-alay din kay lolo. Nais ko sanang umiyak pero nilunok ko ang luha, kinuha ang bag niya at sinabitan siya papasok. Pagpasok sa sala, nagbago ang simbuyo ng hangin. Nakaupo na ang biyenan ko sa silya, nakatupi ang mga braso, tinitingnan ang nanay ko. Mula ulo hanggang paa, hindi bumangon para bumati. Nagulat si nanay saglit, pero magalang pa ring yumukod. Magandang umaga po, ako po si nanay ni Ana. Umimik lang ang biyenan ko ng isang napakalamig at napakatamlay na halos masakit ang puso ko. Hinila ko si nanay para umupo, nagbuhos ng tubig at pinagsisikapang manatiling kalmado ang tinig ko. Ilagay muna natin ang insenso sa kwarto ni ate nanay, tapos pag-isipan pa natin. Tumango si nanay, hindi na nagdagdag. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko, alam niyang mahirap ang posisyon ko. Bumaba ang asawa ko mula sa itaas ng sandali. Tumingin siya kay nanay, saglit tumango ng pabigla at pagkatapos ay lumingon sa akin. Saan mo ilalagay ang mga gamit ng nanay mo? Itabi mo ng maayos. Ang paraan ng pagsasalita niya, malamig at may distansya, ay nagpapahirap sa ekspresyon ng mukha ng aking nanay. Nakita ko ang hiya na dumaan sa mukha niya, isang simpleng ina mula sa probinsya, nagtrabaho ng buong buhay, pumunta para bisitahin ang anak at tinitingnan ng ganito. Gusto kong lumabas at magsalita ng isang bagay, pero natutuon ang aking lalamunan. Nang tanghali, nagluto ako ng ilang paboritong putahe ng nanay ko.
Ang kusina lamang ang dako kung saan nakakaramdam ako ng kontrol, pero gaano man ako magsikap, hindi magiging maayos ang kainan. Kinakain ng biyenan ko habang nagsasalita ng mga salitang kalahating biro. Hindi ba sanay kayo sa probinsya sa bagoong at patis? Hindi ko alam kung angkop sa inyo ang pagkain dito. Ngumiti ng puwersahan si nanay. Sanay na po ako, kahit ano po ay okay lang. Tahimik ang asawa ko, hindi suportahan, hindi din sumalungat. Ang katahimikan niya noon ay mas masakit pa sa lahat ng pabaing salita. Pagkatapos kumain tumayo si nanay, binuksan ang maliit na kahon ng kahoy at mahinahon na nagsalita. Oras na siguro maaari po bang makapag-alay kay lolo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, para bang nag-ipon ng yelo ang buong sala. Bago pa ako makapagpigil, ibinaba ng malakas ng biyenan ko ang kanyang tinidor sa mesa. Tunog na tuyot at malakas. Sinabi ko na sa bahay na ito, mga ninuno ng pamilya ko lang ang sinasambahan. Wala. Naging mabigat ang hangin hanggang sa marinig ko ang tumitibok ng sarili kong puso. Natigilan si nanay, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kahon ng kahoy at ang mata niya ay naghahanap sa akin. Naghihintay na lumabas na ako. Lumapit ako ng isang hakbang, halos nakikiusap ang tinig. Po, sandali lang, isang insenso lang malayo ang biyahe ng nanay ko. Hindi ko pa natapos ang pangungusap nang tumayo ng biglaan ang biyenan ko. Lumingon siya sa asawa ko at mataas ang tinig. Tignan mo ang asawa mo, sino ang nagdedesisyon sa bahay na ito. Lumapit ang asawa ko, dumidilim ang mga mata. Tumingin ako sa kanya, sa loob ng puso ko'y isang mahina pang pag-asa, baka sa tabi namin magtayo sa tabi ng nanay ko. Pero ang susunod na titig niya ay nagyayelong ang aking likod. Huwag mong gawing komplikado ang bagay. Sabi niya, malamig ang tinig. Naunawaan ko na noon. Sa sandaling iyon naunawaan ko na kami ng nanay ko sa bahay na ito hindi kailanman ituring na bahagi ng pamilya. At hindi ko alam na sa loob ng ilang minuto, ang insenso sa mga kamay ng nanay ko ay mababasag sa sahig na magsisimula ng isang serye ng mga pangyayaring hindi mahuhulaan ng pamilya ng asawa ko. Nanahimik ang sala, marinig mo ang mabagal na umiikot na electric fan sa kisame. Nakatayo pa rin ang nanay ko, mahigpit ang pagkakayakap sa maliit na kahon ng kahoy na parang yakap sa isang bahagi ng alaala ng pamilya. Ang mga mata niya na nakadikit sa akin ay walang sumbat, isang tahimik na kalungkutan lang. Ang kalungkutan ng isang inang alam na pinag-ugol niya ang anak niya sa isang mahirap na sitwasyon, pero hindi pa rin siya makatalikod sa kanyang mga ninuno. Humakbang ako ng isa, halos namamanhik ang tinig. Po, isang insenso lang malayo ang biyahe ni nanay. Hindi ko pa natapos ang pangungusap nang direktang lumapit ang asawa ko. Hindi siya tumingin sa akin o sa nanay ko, nakatuon ang tingin sa kahon ng kahoy na hawak ng nanay ko. Malamig ang titig niya hanggang naramdaman ko ang panginginig. Ibigay mo na. Tunik ang tinig niya, walang kasamang anumang paggalang. Natulala si nanay at lalo pang mahigpit na niyakap ang kahon. Nangatal ang kanyang mga labi. Anak, isang insenso lang kay lolo ang kailangan ko. Ang mga salitang iyon ay parang langis sa apoy. Kunot ang noo ng asawa ko at lumingon sa biyenan niya. Bahagyang tumango ang biyenan ko, pero ang maliit na tango na iyon ay para sa akin noon ay mas mabigat pa sa isang utos. Iniabot ng asawa ko ang kanyang kamay at binunot ang kahon mula sa mga kamay ng nanay ko. Sumigaw ako sa instinct. Ano ang ginagawa mo? Pero huli na. Binuksan niya ang kahon at kinuha ang insenso, amoy pa rin ng bagoong sinusunog, may mga lumang puhon pa na nakasiksik. Ang buong alaala ng aming tahanan sa probinsya, ang buong habang buhay na paggunita ng nanay ko. Tumakbo ako para pigilan, pero itinaas na niya ang kanyang kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na insenso ay bumagsak ng tuwid sa aking mga tainga na parang martilyo. Nagkalat ang mga piraso ng porselana sa sahig, naglipad ang abo, nahulog ang mga puhon sa aking mga paa sa damit ng nanay ko. Natigilan si nanay. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, nakatayo siya at nakatuon sa mga basag sa sahig, nanginginig ang mga labi, mapula na ang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ko ang nanay ko na tumandang 10 taon. Lumuhod ako sa sahig, reflex, pinupulot ang mga basag, munting sandakok sa palad ng kamay. Nanginginig ang mga kamay ko hanggang hindi ko mahawakan,
Nang tuwid bumabagsak ang luha sa malamig na sahig. Bakit mo nagawa iyan? Umiyak ako. Ang insenso iyan ng nanay ko. Tiningnan niya ako walang anumang pagsisisi sa mga mata. May patakaran ang bahay na ito, sanayan ka na. Nakatayo ang biyenan ko, nakatupi ang mga braso, malamig ang tinig. Ayusin mo yang ugali ng pagdadala ng gamit mula sa ibang pamilya dito. Pag-aasawa, maging parte ka na ng pamilya ng asawa mo. Ang mga salitang iyon ay tulad ng kutsilyo na tuwid na tumama sa puso ko. Tumingin ako sa kanya pagkatapos sa asawa ko. Sa unang pagkakataon, mula nang maging manugang, hindi na ako yumukod. Ang pamilya ng nanay ko, pamilya ko rin iyon. Mahinang nagsalita pero tiyak. Walang ginawang mali ang nanay ko. Nagbago ang simbuyo ng hangin sa silid. Bumalikwas ang asawa ko, humakbang papalapit. Nakaupo pa ako sa sahig, tinitingnan siya, titibok ng malakas ang puso. Hindi ko pa naunawaan ang nangyari ng sampal. Ang sampal ay tuwid na tumama sa aking mukha. Humuni ang tainga ko, lumiko ang ulo ko, nabuwal patagilid ang katawan ko. Narinig ko ang sigaw ng nanay ko na parang mula sa malayo. Narinig ang boses ng biyenan ko. Karapat-dapat ka, iyan ang resulta ng pagsalungat sa biyenan mo. Nahiga ako roon sa malamig na sahig, nag-aapoy, ang pisngi, nagbibingi ang tainga. Hindi ko kailanman inakala na ang lalaking tinatawag kong asawa ay maaaring gumawa ng ganito sa akin at dahil lang naglakas loob akong ipagtanggol ang sariling ina. Tumingin ang buong pamilya. Walang tumulong sa akin para bumangon. Walang nagsalita ng kahit isang salitang pigilan. Sa sandaling iyon naunawaan ko ang isang masakit na katotohanan. Matagal na akong nagtiis, kaya naman naisip nila na wala akong karapatang lumaban. Dahan-dahan akong bumangon, punahon ang alikabok sa tuhod, nanginginig ang boses. Pero malinaw ang isipan, may isang bagay na nasira sa loob ko at kasabay noon, may isang bagay na nagtayo. Tumingin ako sa asawa ko, sa biyenan ko, sa bahay na ito. At bulong ko sa sarili ko, sige, kung ganito ang pagtrato ninyo sa akin, hindi na ako manahimik mula ngayon. At hindi nila alam na ang sampal na iyon ang magiging dahilan. Sa loob lang ng ilang araw, mamumutla ang buong pamilya nila sa iisang tawag sa telepono lamang. Nakatayo ako roon, hawak ang pisngi, nakasandig sa gilid ng mesa para hindi mabuwal. Nagbibingi pa ang tainga ko, umiinog ang ulo. Pero ang pinakamasakit sa akin noon ay hindi ang sampal na iyon, ang mga tingin na nakatuon sa akin, parang tinitingnan ng isang bagay na dapat pagalitan. Ang biyenan ko ang unang nagsalita para sirain ang katahimikan. Natawa siya, tuyo at tuyot ang tawa, walang anumang awa. Hay, nako, yan ang resulta ng pagiging sutil. Ang babae na matigas ang ulo, ganyan lang ang makuha. At lumingon siya sa nanay ko. Nakita mo, ate, ganyan ang iyong tinuruan na anak? Nataranta si nanay at lumapit para tulungan ako. Sabay-sabay siyang umiyak at nagsalita. Kalma lang, kausapin natin ng maayos. Bakit sinaktan ng asawa mo? Kunot ang noo ng asawa ko, itinulak ang kamay ng nanay ko na parang isang abala. Pamilya kaming mag-asawa, huwag kang makialam. Ang mga salitang iyon ay nag-init ang aking katawan. Lumingon ako sa kanya, hindi matiyak na ito ang taong pinagtiwalaan ko, ang taong kasama ko sa pinakamahirap na oras ng buhay ko. Pero ang kanyang mukha noon ay puno lang ng inis at nasagrabal na dignidad, walang kahit isang pulso ng pagsisisi. Tumayo ang biyenan ko at itinuro ang mukha ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa biyenan mo ngayon din. Natigilan ako. Humingi ng tawad para saan? Para sa pagsalungat sa biyenan mo. Para sa pagdadala ng insenso mula sa ibang pamilya dito. Para sa paggawa ng gulo sa bahay na ito. Bawat pangungusap ay tulad ng latigo sa natitirang dignidad ko. Tumingin ako sa paligid ng sala, mga basag ng insenso pa rin sa sahig, hindi pa naalisin ang abo si nanay na nakatayo sa sulok, ang mukha niya puno ng sakit at kawalan ng lakas. At ako, hinihiling na lumuhod sa harap ng mga taong kakatapak lang ng dignidad ng aking pamilya. Lumuhod ka na? Sabi ng asawa ko, malamig ang tinig. Humingi ka ng tawad, isang pangungusap lang para matapos na ito, para hindi pa lumala ang galit ni nanay. Sa sandaling iyon naunawaan ko. Para sa kanya ang kapayapaan ng kanyang ina
ay mas mahalaga kaysa sa dangal ng kanyang asawa. Dahan-dahan akong lumuhod, nagtagal ang tuhod ko sa malamig na sahig. Masakit ang bawat galaw, hindi lang sa katawan kundi sa mismong kaibuturan ng puso. Pero hindi ako lumuhod para umamin. Lumuhod ako para matingnan ng malinaw ang bawat mukha ng nagtatawid sa akin para matandaan ang pakiramdam na ito ng malalim. Pasensya na po. Nangatal ang boses ko. Itaas ng biyenan ko ang baba. Kanino ka nagpapasensya? Pasensya na po sa biyenan ko. Ngumiti siya nang may tagumpay lumingon sa asawa ko na parang nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Ganyan dapat. Dapat malaman ng babae ang kanyang lugar. Ang buong pamilya ng asawa ko ay naroroon ang kapatid na lalaki ng asawa ko, ang kanyang asawa nagbibigyan ng komento at natatawa ng tahimik. Nagmamalakas nga pala heto rin at lumuhod naman. May asawa ka na basulin mo pa ang pamilya ng asawa mo. Ang mga salitang iyon ay nahulog sa aking mga tainga pero kakatuwa hindi na ako umiyak. Sa isip ko noon ay isang napakalinaw na pag-iisip o kalmado hanggang sa punto na nakakatakot. Naniniwala silang pobre akong manugang. Naniniwala sila na wala akong mayroon kundi pagtitimpi. Itinayo ko ang aking tingin papunta sa biyenan ko. Ang titig ko ay nagpahinto sa kanya ng sandali-sandali lang pero sapat para mapansin ko na hindi siya sanay na tumingin ng ganoon. Dahan-dahan akong tumayo, pinunasan ang alikabok sa tuhod mababang tinig pero malinaw. Maaari po bang ihatid ko si nanay pabalik? Kunot ang noo ng asawa ko. Saan hindi pa tapos ang usapan? Mula ngayon, hindi ko gustong maging saksi ang nanay ko sa anumang iba pang bagay dito. Sinamahan ko si nanay palabas ng pintuan. Habang tumatawid sa sala, huminto ako ng isang segundo at lumingon sa bahay na ito, ang lugar kung saan naiyukod ang ulo ko sa loob ng maraming taon. Walang nakaalam sa kanila na sa sandaling iyon sa loob ng aking bag ang aking telepono ay tahimik na nagbibrate. Isang missed call na hindi ko sinagot, hindi pa panahon. Pero alam ko nang tiyak sa sandaling sagutan ko yun, wala nang mangyayari sa bahay na ito na katulad ng dati. Sinamahan ko ang nanay ko palabas ng bahay na iyon sa katahimikan. Nagbara ang bakal na gate sa likod namin, tumanog ang isang tuyo, at malakas na ingay tulad ng pangwakas na tuldok ng mga taong nagpigil sa sarili ko na ang pagtitimpi lang ay sapat na. Labas ng bahay mainit pa rin ang araw. Marami pa rin ang taong dumadaan. Walang nakaalam na ilang sandali pa lang, isang babae ang napilitang lumuhod tinampal at ang kanyang dignidad ay tinapak sa loob mismo ng tinatawag na tahanan ng asawa niya. Umupo si nanay sa sasakyan, nanginginig ang mga kamay sa hita niya. Hindi na siya umiyak, tumingin na lang siya ng tuwid, walang laman ang mga mata. Alam ko kung gaano kalalim ang kanyang sakit. Walang mas malaking hirap para sa isang ina kaysa manood na walang magagawa habang tinatampal ang kanyang anak. Pasensya ka na anak. Bigla siyang nagsalita ng mahinahon. Dahil sa akin kaya mahirap ang sitwasyon mo. Lumingon ako at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kasalanan mo iyon. Kalmado ang tinig ko kahit sa dami ng sinasabi ko parang bago. Matagal lang akong nagtiis. Sumakay ang sasakyan at umalis sa makipot na kalsada. Tumingin ako sa bintana, nakita ang bahay na iyon na unti-unting lumayo at nawala. Sa isip ko, malinaw pa rin ang bawat larawan mula kanina, ang sampal, ang tawa, ang mga basag ng insenso, ang tuhod ko sa malamig na sahig. Pero kakatwa, hindi na ko nakaramdaman ng kahinaan. Ang nararamdaman ko ng pinakamaliwanag sa sandaling iyon ay ang pagiging gising. Nang gabing iyon, pagkatapos na maipatulog ang nanay ko sa kwarto sa aking apartment sa Marikina, umupo ako. Nang nag-iisa sa sala, pinatayin ang lahat ng ilaw, iniwang bukasan lang ang lampara sa mesa. Nagbabrati na naman ang telepono ko, ang parehong numero mula kanina. Sa pagkakataong ito, sagutin ko na. Ayos ka ba? Malalim at mabilis ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Narinig ko na ang preliminary report. Ayos lang. Sumagot ako. Ituloy na ang lahat ayon sa plano. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago nagsalita ang lalaki. Kung gusto mong itigil, maaari ko,
Pinigilan ko siya. Hindi pa panahon. Binaba ko ang telepono at ibinaba ito sa mesa. Labas siguradong ngayong gabi ay nakatipon-tipon ang pamilya ng asawa ko. Tumatawa sa aking likod, naniniwala akong uuwi na lang akong manaog at hihiling ng tawad tulad ng dati. Hindi nila alam na hindi ako umalis sa posisyon ng mahina. Naaalala ko ang mga unang araw ng pagiging manugang ng halos mabangkarote ang kumpanya ng asawa ko. Naaalala ko kung paano ako tahimik na lumabas at ayusin ang bawat utang, bawat relasyon, bawat kontrata at hindi ko kailanman inilagay ang pangalan ko. Naaalala ko nang sinabi ko sa kanya, ilagay mo muna ang pangalan mo pag ayos na natin kapag maayos na ang lahat. Nasanay na siya sa bagay na iyon, naniniwala na lahat ng nagawa niya ay naging posible dahil sa kanyang sariling kakayahan. Tumayo ako, binuksan ang laptop, nag-login sa isang account na matagal ko nang hindi hinawakan. Lumabas ang mga numero at impormasyon sa screen, pamilyar, ang lahat nasa lugar pa rin ang lahat. Pinili ko lang ang pagiging tahimik, hindi ito nangangahulugang wala akong hawak. Sa ibang lugar, siguradong nagmamalaki ang biyenan ko tungkol sa pakitang pagtuturo sa manugang. Ang asawa ko malamang inis pa rin at may nasagrabal na dignidad, pero nagtitiwala pa rin na wala akong magagawa kundi umuwi at yumuko. Bahagya akong ngumiti, isang ngiti na mahinahon pero malamig. Iniisip ninyo na umalis ako dahil natakot ako, pero sa totoo lang ay nagbibigay lang ako sa inyo ng kaunting oras para matawa ng sawa, dahil alam ko ng tiyak. Pag bumalik ako, walang sino man sa bahay na iyon ang makakautos sa akin na lumuhod muli. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda ko ang almusal para sa nanay ko, nagbabrate ang telepono, pangalan ng asawa ko ang lumitaw sa screen. Tiningnan ko ito ng isang segundo at ibinaba ang telepono pababa ng mesa, nagpatuloy sa pagtatakda ng mga pinggan na parang walang nangyari. Tumingin sa akin ang nanay ko, nag-aalala ang mga mata. Sino ang tumatawag, anak? Wala pong mahalaga, nay. Maliwanag ang aking tinig. Nagbabrate pa ng isa ang telepono. Sa ikatlo, alam ko ng tiyak kung mahalaga hindi gagamitin ng asawa ko ang tono mula kagabi. Ito ang uri ng tawag ng taong naniniwala na siya ang mas mataas na posisyon. Pagkatapos kumain, inihatid ko ang nanay ko sa kwarto niya, maingat na isinara ang pintuan. Doon ko kinuha ang telepono at tinawagan siya. Bakit ka nag-call ng maraming beses? Tanong ko, kalmado ang tinig. Sandaling nanahimik ang kabilang linya, pagkatapos ay nag-clear ng lalamunan ang asawa ko, pinipilit ang pagmamatigas. Umuwi ka na at iyon na ang huli sa lahat ng nangyari kagabi. Bahagya akong ngumiti pero walang tunog. Huli ang lahat ng ano? Ay oo, ang pagiging bastos mo sa nanay ko at paggawa ng kaguluhan sa harap ng pamilya niya. Mabilis siyang nagsalita. Hinihintay ka ni nanay, hindi rin siya nagnanasang gumulo. Di sinandalan ko ang upuan at tumingin sa sinag ng umaga na dumadaan sa bintana. Iyon lang ba ang itinatawag mo para sabihin? Nagsimulang maging inis ang tono niya. Ano pa ang gusto mo? Nag-call na ako, iyan ang pagiging mapagbigay. Nanahimik ako. Ang katahimikang iyon ang nagpapahinto sa kanyang pasensya. Huwag kang magdrama. Kahit paano manugang ka sa bahay, lahat ng bagay ay may tamang pamamaraan. Huminga ako ng malalim. Kaya ba ang sampal kagabi ay tamang pamamaraan? Natigilan siya sa kabilang linya at nagbago ang tono niya para maging mainitin. Bakit mo paulit-ulit na dinalhin iyon? Aksidente iyon. Aksidente. Dalawang salitang magaan na parang walang luha, walang nanay ko na nakatayo ng natigilan sa gitna ng sala. Bumalik ka ng hapon, sabi niya, inutusan ang tinig. Naghihintay si nanay. Para saan? Para humingi ng maayos na tawad. At itinuturing na hindi nangyari ang lahat. Ngumiti ako ng mapait. Sigurado kang hindi nangyari, nanahimik siya. Narinig ko ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Huwag mong subukin ang pasensya ko. Gaano katagal mabubuhay nang wala sa bahay na ito? Ang mga salitang iyon noon, kung ito ang dating ako sana, ay nagpagulat sa akin. Pero ngayon ay napakatamis lang ng pakiramdam nito.
Gaano katagal akong mabubuhay, hindi mo na kailangang mag-alala. Sagot ko. Mag-alala ka na lang sa iyong kumpanya, mas kapaki-pakinabang iyon. Ano ang sinasabi mo? Natawa siya. Ayos ang kumpanya. Oo, wika ko. Sa ngayon, isang salita lang pero narinig ko ang pagkain ng kanyang utal. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Sagot ko, suriin mo lang ang account ng kumpanya ngayon. Napakatahimik sa kabilang linya. Ilang segundo pagkatapos ay natawa siyang puwersahan. Nagbabanta ka ba? Hindi ako nagbabanta. Wika ko. Kalmado ang tinig. Nagpapaalaala lang ako. At ibinaba ko ang tawag. Hindi pa 10 minuto nagbabrate na naman ang telepono. Pangalan ng biyenan ko ang lumitaw sa screen. Tiningnan ko ang kanyang pangalan, bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Sila pa rin naniniwala pa rin kailangan ko lang sumagot pag tinawagan nila. Hindi ako sumagot. Sa kabilang bahay, siguradong nagsisimula na silang mag-alala. Malamang ay binubuksan ng asawa ko ang banking app at sinisiyasat ang isang bagay. Malamang ay nagkukunot na ang noo ng biyenan ko na daramdamang may hindi tama. Hindi pa sila natatakot. Hindi pa. Dahil ang makikita nilang pagbabago ngayon ay maliit pa lang. Kaliit-liit hanggang may isip nilang sistema error iyon. Hindi nila alam na ito ay simpleng unang baling-baling na haplos bago ang ganap na pag-freeze ng lahat. Nang tanghali kasama ko si nanay sa pagkain, nagbabrate na naman ang telepono. Hindi na asawa ko, hindi biyenan ko isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at sinagot. Opo, asawa ba kayo ni Tonyo? Medyo nagmamadali ang boses ng isang batang lalaki. Tumatawag po kami mula sa accounting ng kumpanya. Mababa kong oo ang sagot, kalmado pa rin ang tinig. Po, maaari ko bang magtanong? Ngayong umaga, sabi ng bangko na may ilang transaksyon na pansamantalang hindi maproseso, hindi kayo may alam po. Suminghap sa nanay ko ang aking mga mata at tumayo para pumunta sa balkonahe. Iyon ba? Sagot ko. Hindi pa ba nagsalita ang direktor ninyo? Nasa meeting po siya, pero nagkagulo ng kaunti ang accounting ngayong umaga. Sunod-sunod pong tumatawag ang mga partner. Hintayin muna ninyo, wika ko. Wala pang seryoso. Ibinaba ko ang tawag, humihipip ang hangin sa balkonahe, maaliwalas pa ang araw, isang mapayapang eksena na parang walang iba pang lugar kung saan nagsisimula ng maguho ang isang malaking makina. Mga kalahating oras pagkatapos nagring muli ang telepono. Sa pagkakataong ito ay asawa ko, kinuha ko agad ang tawag, hindi ko siya pinaghinatay. Ano ba naman ito? Sabi niya, halos hindi na nagtitimpi ang tinig. Sinabi mo ba sa akin kung ano ang ginawa mo? Hindi na ang tono niya ay katulad ng umaga, malinaw nang nagsisimula ang pangamba. Sinabi ko na, sagot ko, kaunting pagsasaayos lang. Anong pagsasaayos? Halos sumigaw siya. Nang umaga, nagkagulo na ang accounting, 2 kontrata ang nakahold, hindi pumapasok ang pera. Nanahimik ako ng ilang segundo. Naalala mo ba ang sinabi ko noon? Tanong ko. Ang cash flow ng kumpanya ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Huwag kang pumunta sa paligid. Galit siya. Ikaw ba ang sumangkot? Ngumiti ako ng mapait. Ngayon ka palang nagtatanong. Nanahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang mabilis niyang paghinga. Pagkatapos ay bumaba ang tono niya, wala ng galit kundi may kasamang kaunting pagkalito. Ano? Ano ang gusto mo? Gusto kong matuto kang magsalita ng tama, sagot ko. At matuto kang gumalang. Ngumiti siya ng puwersahan. Huwag mong dalhin ang mga bagay sa bahay dito sa labas. Masama ba ang ganon? Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Sinampal mo ako, pinilit akong lumuhod at binasag ang insenso ng nanay ko. Dahan-dahan akong nagsalita, meron ka nang dinala palabas ang mga bagay mula sa simula pa noon. Nang hapon na iyon, sunod-sunod na tinawagan ng biyenan ko ang telepono ko, hindi ko sinasagot. Sa ikalimang tawag, nagpadala ako ng maikling mensahe. Abala po ako, may iba pang paraan kung mayroon po kayong gusto. Ilang minuto pagkatapos nagpadala ng mensahe ang kapatid sa batas. Mahistra pa rin ang tono katulad ng dati.
Nagpalala ka na ng bagay mag-usap tayo ng maayos, huwag hayaang maapektuhan ang kumpanya. Tumingin ako sa mensahe bahagyang iling ng ulo. Ganyan pa rin ang itinuturing nila sa kumpanya na pag-aari nila at sa akin na parang isang labas. Hindi nila alam na ngayon lang araw na ito, tatlong malalaking partner ang pansamantalang nagpatigil ng pagpapalabas ng pondo hindi dahil ang kumpanya ay naglulugi, kundi dahil ang taong nasa likod ng cash flow ay hindi na basta-basta nagbibigay ng pahintulot. Nang gabi, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula sa isang taong lubos na iginagalang ng pamilya ng asawa ko. Ana, malalim ang tono niya. Narinig na namin dito na may kaunting problema ang kumpanya ng asawa mo. Kailangan mo ba ng tulong para makipag-usap? Hindi pa kailangan. Sagot ko, hayain lang muna ang lahat na lumabas ng natural. Ibinaba ko ang telepono, naupo na ng ilang sandali at sa isipan ko ay lumitaw ang eksena ng nakaraang hapon. Ang buong pamilya ng asawa ko ay tumatawa nagbabanta itinuturing akong wala. Kung malalaman nila na ang taong kanilang nakikiusamang tulungan ngayon ay ako mismo hindi ko alam kung ano ang mararamdaman nila. Sa kabilang bahay, ang hapunan ngayon ay hindi na magiging masaya tulad ng dati. Ang mga biro ay hindi na dumadating ang mga tingin ay nagsisimula ng umalikaw sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, ang pangalan ko ay binanggit hindi na sa tono ng paghamak, kundi sa tono ng pag-aalala. Pero alam ko pa rin na mayroon pa silang pag-asa. Umaasa pa silang ito ay isang pansamantalang aberya. Umaasa pa silang nagbabantalang ako. Bahagya akong ngumiti dahil alam ko nang mabuti. Pag lumabas na ang katotohanan, wala na silang lakas para tumawa. Nang hapon na iyon, pagbalik ko sa apartment, mula sa pagpunta ng check-up ng nanay ko, nagbabrate ng paulit-ulit ang telepono, hindi isa o dalawang tawag, kundi isang serye ng magkakasunod na notifikasyon, mensahe, missed calls, email. Tinapunan ko ng tingin ang screen at pinatayin ito inilagay sa bag para bang walang nangyayari. Sa parehong oras sa kumpanya ng asawa ko, isang emergency meeting ang tinawag hindi regular. Walang advance notice, walang kape, walang pag-uusap bago magsimula katulad ng dati. Lahat ng department heads ay naupo sa mesa na may isang karaniwang pakiramdam, may isang bagay na nawawala sa kontrol. Pumasok ang asawa ko sa meeting room ng ilang minuto na huli sa lahat. Puno ng tensyon ang mukha niya. Maputla ang ilalim ng mga mata niya dahil sa isang gabing halos hindi nakatulog. Umupo siya sa pwesto ng direktor, pero sa unang pagkakataon, mula nang maupo siya riyan, hindi na siya nararamdamang ligtas sa upuang iyon. Ang CFO ang una na nagsalita. Tonyong ngayong umaga ang bangko ay nagpadala ng opisyal na liham ang ilang mga account ay pansamantalang pinigilan mula sa malalaking transaksyon. Bakit? Tanong ng asawa ko mas maiinit kaysa karaniwan ang tinig. Naghihintay sila ng kumpirmasyon mula sa garantor. Nahulog ang katahimikan sa silid. Sino ang garantor? Muli siyang nagtanong. Ang babae sa dulo ng mesa na nag-aasikaso ng legal na mga usapin ay dahan-dahang itinulak ang isang makapal na talaarawan patungo sa kanya. Isang individual na nasa likod ng estruktura ng pananalapi mula 3 taon na ang nakakalipas. 3 taon na ang nakakaraan. Sa panahong iyon, halos malugi ang kumpanya, patong-patong ang utang, marami ang umalis sa trabaho. At ito rin ang panahon kung saan ako ay tahimik na lumabas at ayusin ang bawat utang, bawat relasyon, bawat kontrata, pero hindi kailanman nagsabi ng aking pangalan. Sino ang individual? Tanong ng asawa ko, nagsisimulang manginig ang tinig. Walang nagsalita agad. Nagkikipot ng lalamunan ang CFO. Ang legal officer ay tumingin pababa sa talaarawan at malalim na huminga. Ang asawa mo. Ang tatlong salitang iyon ay bumagsak sa conference table, hindi malakas, kundi mabigat ang bumagsak. Ano? Biglang nagtayo. Ano ang sinabi mo? Itinulak ng legal officer, patungo sa kanya ang isang makapal na talaarawan dahan-dahan at tiyak ang boses. Guarantorship documents sa pangalan ng isang individual mga signature ng kumpirmasyon, karapatang i-freeze.
Karapatang alisin ang garantiya, lahat ng ito ay pag-aari ng iyong asawa. Nabasag ang katahimikan ng silid. Pinisa ng asawa ko ang bawat pahina ng tala-arawan, nanginginig ang mga kamay hanggang sa punto na hindi na niya makaya ang pag-flip ng papel. Bawat selyo, bawat pirma ay pamilyar-pamilyar hanggang sa punto na nakakatakot. Iyon ang pirma na sa loob ng 3 taon ay hindi niya binibigyang pansin dahil nasanay na siyang ang lahat ay natural lang na nangangayari. Hindi maaari. Bumubulong siya. Nasa bahay lang siya inalagaan ang mga gawain ng pamilya. Ni ang isang branch director sa sulok ay ngumiti ng puwersahan. Kaya nga walang nakapansin sa kanya. Walang nagsalita pa. Dahil lahat ng naiintindihan na kung magdesisyon ang babaeng iyon, walang pag-ikot ang kumpanyang ito. Sa parehong oras sa bahay ng asawa ko sa Marikina, isang kakaibang katahimikan ang sumaklob sa sala. Nakaupo ang biyenan ko nang may pagtataka sa silya ang telepono ay nakalagay sa mesa at nalimutan na hawakan. Ang kapatid sa batas ay nagpapaligid-ligid sunod-sunod na tinatawagan ang mga kilala. Ang kapatid ng asawa ko ay nagalit at inunat ang kamay sa mesa. Bakit ngayon pa lang natin nalaman? Bakit walang nakakaalam? Paano si Ana? Walang nakasagot sa katanungan. Nagring ang telepono sa bahay asawa ko na tumatawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay wala ng tono ng nagbibigay ng utos, ang tinig na ito ay ng isang taong humahawak pa. Nay mabilis siyang nagsalita, nakikipag-usap ba si Nay sa kanya ngayon? Naguluhan ang biyenan ko at kinuha ang telepono. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Nawala ang boses niya. Nay, huwag ng palaking ito. Pag-usapan ng maayos. Ano ang ibig mong sabihin? Nagsimulang magpanik ang biyenan. Direktor ka, ano ang magagawa niya sa iyo? Sa kabilang linya nanahimik ang asawa ko. Ang ina niya ay nagsalita ng mababa, tumatawid ang gulat sa tinig. Baka hindi natin kontrolado pa ang lumang sitwasyon. Halos nahulog ang telepono mula sa mga kamay ng biyenan ko. Sa parehong oras, nagbabrate ang aking telepono. Hindi isang hindi kilalang numero, isang internal na numero. Tumingin ako sa screen, ang sandaling ito ay hinihintay ko sa loob ng maraming taon, hindi para gumanti, kundi para wakasan ang pagtapak sa akin. Sinagot ko ang tawag. Ana, naririnig mo ba? Malalim ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Nagkakaisahan na ang board, naghihintay lang sa iyong desisyon. Ipinunid ko ang mga mata ng isang segundo. Lumitaw sa isipan ko ang imahe ng nanay ko na nakatayo sa tabi ng basag na insenso. Ang imahe ng aking pagluhod sa malamig na sahig. Ang imahe ng sampal na nagpabingi sa aking tainga. Binuksan ko ang mga mata. Ihanda mo sa akin ang 2 bagay. Wika ko. Sabihin mo lang. Una, mahinahon ang pagsasalita ko. I-freeze ang lahat ng account na konektado sa kumpanya, epektibo agad. Sa kabilang linya, walang nagtanong. Pangalawa, nagpatuloy ako. Ihanda ang resolusyon para alisin sa posisyon ang direktor, ipadala sa loob ng 5 minuto. Isang matagal na katahimikan. Sigurado ka ba? Nagtanong siya sa huling pagkakataon. Tiningnan ko ang orasan. Sigurado. Ibinaba ko ang tawag. 5 minuto pagkatapos sa meeting room, sabay-sabay tumunog ang mga telepono. Email, mensahe, system notification. Tumingin ang asawa ko sa screen, na mutla ang mukha, nalaglag ang mga kamay. Malinaw ang mga linya ng teksto sa harap niya, resolusyon ng pansamantalang pag-freeze ng lahat ng ari-arian, pag-alis sa posisyon ng direktor, epektibo agad. Ang buong pamilya nila, ang buong kumpanya, wala nang makakatawa pa. Hindi pa 10 minuto matapos na maipadala ang resolusyon, ang aking telepono ay nagsimulang magbrate ng walang humpay. Hindi na 1 o 2 tawag, kundi magkakasunod, puno ng pagkakalito, hindi makontrol. Ang pangalan ng asawa ko, pagkatapos ang biyenan ko, pagkatapos ang kapatid sa batas, pagkatapos ay hindi kilalang mga numero. Tiningnan ko ang screen at hindi ko agad sinagot. Naghanda ako ng isang mainit na tsaa, umupo sa silya, malalim na huminga. Sa unang pagkakataon mula sa napakatagal na panahon, hindi nanginginig ang aking puso. Hindi galit, hindi masakit, isang malamig at kalmadong pakiramdam.
Para bang nakatayo ako sa labas ng lahat ng bagay na dati ay nagpapahirap sa akin. Sa ikalabindalawang tawag, saka ko lang sinagot. Halo, wika ko kalmado ang tinig. Ana, pakinggan mo ako. Biglang sumabog ang boses ng asawa ko. Ang bagay na ito, hindi ito biro. Para sa akin, hindi ito kailanman biro. Sagot ko, alam ko nang mali ang ginawa ko. Mabilis at hingalin ang pagsasalita niya. Pasensya ako. Ang nangyari noon, hindi ko dapat sinaktan ka. Hindi ko dapat pinayagan na lumayo ang mga bagay ng ganoon. Nanahimik ako. Ano man ang gusto mo, papayag ako. Nagpatuloy siya. Sabihin mo lang ang isang salita at kausapin ko si nanay, kausapin ko ang pamilya. Sinabi ko na. Sinagot ko. Gusto kong galangin. Sa kabilang linya, halos mahina ang boses niya. Ano, nasaan kapuntahan kita? Hindi na kailanman. Sagot ko. Wala na akong sasabihin ng pribado sa iyo. Sa sandaling iyon, isang ibang tinig ang pumasok, nagmamadali at nanginginig. Pakinggan mo ako, biyenan mo ito. Binunot ng biyenan ko ang telepono mula sa mga kamay ng asawa ko, walang tigas ang tinig katulad ng dati. Isipin mo ang mga kahihinatnan. Ganito ang gagawin mo, winawasak mo ang buong pamilya namin. Bahagya akong ngumiti. Kahihinatnan. Tanong ko, ang kahihinatnan ng pagsampal sa manugang pagpilt sa kanya na lumuhod at pagsira ng insenso ng pamilya niya, inisip mo ba iyon noon? Nanahimik siya. Narinig ko ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Ang bagay na iyon, mababa ang boses niya dahil sa galit iyon. Iyon ang linya. Sagot ko. Nagsimulang talaga ngayong manginig ang boses ng biyenan ko. Gaano karaming pera ang gusto mo o ano ang gusto mong ilipat sa pangalan mo? Sabihin mo ng tuwid, huwag ka ng ganito ang gumawa. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Pakinggan mo ako ng malinaw. Dahan-dahan akong nagsalita, bawat salita ay bumabagsak ng mabigat. Hindi ako kulang sa pera at hindi ko kailangan ang bahay na ito. Ang haba ng katahimikan. Kaya ano ang gusto mo? Ang boses niya ay halos nakikiusap. Tumingin ako sa nanay ko na nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik na inilalagay sa bag ang mga gamit na dala niya mula sa probinsya. Ang kanyang muka ay malungkot pa rin pero mas tahimik na. Lumingon ako sa telepono. Gusto ko ng paghingi ng tawad. Tuwid ang sinabi ko. Tunay na paghingi ng tawad. Walang paikot-ikot, walang kondisyon. Pasensya na. Inulit niya na parang hindi siya naniniwala sa kanyang mga tainga. Humingi ng tawad sa nanay ko. Nagpatuloy ako at humingi ng tawad sa akin para sa lahat ng ginawa ng pamilya ninyo. Napakatagal na katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang mga bulong, ang mga upuang inilipat, at sa wakas, lumabas ang boses ng biyenan ko. Mas mababa. Sige, pasensya na. Pero hindi ako nagsalita. Pasensya na dahil sa pagiging malupit ng salita ko. Nagdagdag siya, boses na nangangabog. Pasensya na dahil hindi ko napigilan ang sarili. Hindi sapat. Sagot ko, ang biyenan ko ay halos umiyak. Ano pa ang gusto mo? Gusto kong matandaan ito. Nagsalita ako. Hindi kailanman ako naging manugang para maaari kayong turuan kung paano nila gusto. Ang katahimikan ko noon ay dahil pinili ko itong maging matiisin, hindi dahil mas mababa ang aking posisyon kaysa sa inyo. Sa kabilang linya, wala nang pagsalungat. Kinuha ng asawa ko ang telepono, mababa at mahinang ang tinig. Ana, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ipinunid ko ang mga mata ng isang segundo. Isang pagkakataon. Tanong ko, naubos mo na ang lahat. Ibinaba ko ang tawag. Labas nagsisimula ng dumilim. Isa-isang nagliliwanag ang mga ilaw ng kalsada. Tumayo ako at pumunta sa bintana, tumingin sa syudad habang nagsisilawan ang mga ilaw. Sa isang lugar sa labas, sila ay nagtitipon-tipon sa unang pagkakataon sa kanilang buhay na hindi alam kung ano ang gagawin sa susunod. Pero alam ko ng tiyak kung ano ang gagawin ko. Hindi ito ang katapusan, ito ay ang simula ng kanilang pag-unawa
na ang taong pinakawalang kabuluhan sa kanilang paningin ay siya pala ang may hawak ng kapangyarihang magdesisyon ng kanilang kinabukasan. Pinili kong makita sila ng kinabukasan na umaga. Hindi sa bahay ng asawa, hindi rin sa aking tahanan. Pinili ko ang isang tahimik na coffee shop sa Quezon City, maraming liwanag katamtaman ang dami ng tao para walang makagawa ng ingay. Dumating ako ng 10 minuto ng maaga, umorder ng mainit na tsaa, umupo ng matuwid ang likod, inilagay ang bag sa tabi. Hindi ako nagpinta ng malakas, hindi ako nagbihis ng bongga. Hindi ko kailangan ang pagpapakita ng kapangyarihan, kailangan ko lang ang aking presensya. Dumating silang lahat. Ang biyenan ko ay pumasok ng una, mas baluktot ang katawan kaysa dati. Ang asawa ko ay sumunod sa likod, pagod ang muka, malalim na ang mga mata. Ang kapatid sa batas at ang kapatid ng asawa ko ay umupo sa isang gilid, hindi naglakas loob na tumingin ng tuwid sa akin. Ang paraan ng pagpasok nila sa coffee shop, nag-atubili sa pintuan ng ilang segundo, sapat iyon para maunawaan ko, nagbago na ang posisyon. Walang nagsalita ng una. Isang higop ng tsaa ko, ibinaba ang tasa at pagkatapos lang ako tumingin sa kanila. Umupo. Wika ko. Dahan-dahan silang umupo, mahirap at matigas ang mga kilos, tulad ng pagpasok sa isang pulong kung saan hindi na sila ang nag-aasikaso. Ang asawa ko ang nagsalita, mababa ang boses. Salamat na pumayag kang makita. Tumango ako nang walang sagot. Malalim na huminga ang biyenan ko. Tumingin siya sa akin, hindi na matalas ang mga mata, pagod at natatakot na lang ang natitira. Gabi ngayon, nag-isip ako ng buong gabi. Wika niya, may mga bagay na ginawa ko ng labis. Tuwid ang tingin ko sa kanya. Ipagpatuloy mo. Mahigpit ang pagkakatangpi ng mga kamay niya sa hita. Pasensya na. Mas malinaw na ang sinabi niya ngayon. Pasensya na dahil sa pang-iinsulto ng nanay mo. Pasensya na dahil hindi ko kayo naitrato ng maayos. Nanahimik ang hangin sa mesa. Marinig ko ang tunog ng kutsara sa tasa sa kabilang mesa. Ang paghingi ng tawad ay hindi para ibalik ang lahat sa dati, wika ko. Ang paghingi ng tawad ay para aminin na ang ginawa ninyo ay mali. Tumango siya, namumula ang mga mata. Mali nga ako. Lumingon ako sa asawa ko. At ikaw? Matagal siyang yumukod bago itinangala. Pasensya, wika niya. Dahil sinampal kita, dahil hindi kita pinrotektahan, dahil pinayagan kang lumuhod sa harap ng lahat. Narinig ko ito, pero hindi na nakaramdaman ng sakit, malinaw na lang. Hindi ko sinila kayo ngayon para marinig ang paghingi ng tawad. Wika ko. Nakita ko kayo para sabihin ang mga kondisyon. Sabay-sabay silang nagtaas ng tingin. Una, dahan-dahan ang pagsasalita ko. Mula ngayon ako at ang nanay ko ay wala ng anumang obligasyon sa pamilyang ito. Walang pagbisita, walang pagdiriwang, walang tungkulin bilang manugang. Gusto ng biyenan ko na magsalita ng isang bagay at nanahimik. Pangalawa, lahat ng ugnayan sa pagitan ko at ng kumpanya ay nasa papel na lang, hindi na sa pamamagitan niya. Tumingan ko ang asawa ko, yumango siya ng walang laban. Pangatlo, naging mas mababa ang tinig ko. Walang sino mang may karapatang banggitin ang nangyari noong araw na iyon bilang isang malaking pagkakamali. Kung marinig ko ang kahit isang pagpapaliwanag, ang lahat ng initigil ko kahapon ay magpapatuloy. Walang nagduda sa mga salitang iyon. Huminto ako ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita ng huling pangungusap. At sa huli, hindi na ako babalik bilang asawa sa bahay na iyon. Nag-ipon ng yelo ang hangin. Bukas ang mga mata ng asawa ko. Ano? Ano ang sinasabi mo? Magpapasa ako ng mga papel. Sagot ko. Hindi dahil sa pera, hindi sa paghihiganti, kundi dahil hindi ako maaaring mabuhay kasama ang isang taong naglakas loob na saktan ako. Umiyak ang biyenan ko. Paano mo magagawa iyon? Tiningnan ko siya, kalmado ang tinig hanggang sa punto ng kalamigan. Noon nag-atubili akong lumuhod. Naaalala mo ba? Walang nakapagsalita pa. Tumayo ako, kinuha ang bag, tiningnan sila sa huling pagkakataon. Dapat kayong magpasalamat na pinili kong tapusin ang bagay ng ganito. Kung hindi sana natigilan ang lahat dito.
Lumingon ako at lumakad palayo, hindi na bumalik. Sa pagkakataong ito, alam ko ng tiyak. Hindi ako tumatakbo. Umalis ako sa posisyon ng isang taong nakatayo ng tuwid. Pagkatapos ng pagkikita noong araw na iyon, hindi na ako nakatanggap ng kahit isang tawag mula sa pamilya ng asawa ko. Hindi dahil hindi nila nais tumawag, kundi dahil hindi na nila magagawa. Ang katahimikang iyon ay nagtagal ng maraming araw, mabigat at maalinsangan, tulad ng isang kwartong kakabagyo kung saan lahat ay nandoon pa rin pero nawala na ang init. Sa kumpanya, ang mga pagbabago ay mas mabilis kaysa inaasahan ko. Ang resolusyon ng pag-aalis sa posisyon ay inihayag sa loob ng kumpanya. Hindi na maaaring pumasok ang asawa ko sa executive suite. Ang mga pulong na dati ay pinamumunuan niya ay nagaganap na ngayon nang wala ang kanyang pangalan sa listahan. Hindi maraming nagbulungan, pero nagbago na ang mga tingin. Wala nang paggalang, puro paghamak-awa at pagdadamdam para sa isang taong napakabilis na nawalan ng posisyon. Naririnig ko ang lahat ng mga bagay na iyon mula sa iba. Hindi ako nagtatanong, hindi rin ako gustong malaman pa. Ang lahat ng may kaugnayan sa kanila ay hindi na sentro ng aking buhay. Inayos ng nanay ko ang mga gamit sa maliit na apartment ko sa Marikina, nagsampa ng isang palapat na halaman sa balkonahe. Mas kaunti ang sinasalita niya kaysa dati, pero mas magaan na ang mukha niya. Isang hapon, habang magkasama kaming nagsisipag ng prutas, bigla siyang nagsalita. Noong lumuhod ka, napakasakit para sa akin. Huminto ang mga kamay ko, malalim na huminga. Alam ko, Nay, huwag nang mag-alala. Nag-atubili siya. Natatakot lang ako na baka isipin mong pasanin kita. Lumingon ako at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Kung hindi ako bumangon noong araw na iyon, ako na mismo ang magiging pasanin ng sarili ko sa buong buhay ko. Hindi na siya nagsalita, tumango lang at dahan-dahang bumagsak ang luha niya. Sa mga susunod na araw, nagsimula akong ayusin ang lahat. Hindi para sa paghihiganti, hindi rin para patunayan ang anuman, kundi para ibalik sa sarili ko ang isang buhay na talagang akin. Inilipat ko ang lahat ng karapatang ginagawa ko sa isang mas malinaw na estruktura na may malinaw na mga limitasyon tungkol sa pamumuno at etikal na pananagutan. Hindi dahil sa dating asawa, kundi para sa mga taong nagtatrabaho sa kumpanya, ang mga taong hindi dapat magdusa dahil sa mga pagkakamali ng kanilang leader. Isang gabi, nakatanggap ako ng isang mahabang mensahe mula sa asawa ko. Hindi para humingi ng pera, hindi para humingi ng kapangyarihan, isang matagal na pagtatapat lamang. Nasanay na siya na nakatayo ka sa likod hanggang sa punto na itinuturing niya itong natural. Pasensya na siya dahil ginawa niyang kapangyarihan niya ang iyong pagtitimpi. Binasa ko at binura. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi na kailangan ng sagot na iyon. Sa kabilang bahagi, ang pamilya ng asawa ko ay unti-unting nawalan ng tinig, walang tumawag sa kanila bilang pamilya ng direktor. Ang mga kainan, ang mga pagtitipon ay nagsimulang mabawasan. Ang biyenan ko sa unang pagkakataon, matapos ng maraming taon, ay kailangan na ngayong matuto ng pakikipag-usap ng mas mahina ang boses. Hindi ako masaya dahil dito, pero hindi rin ako nakaramdaman ng pagsisisi dahil naiintindihan ko. May mga aral na darating lamang kapag nawala na ang lahat ng kapangyarihan ng isang tao, doon lang nila mauunawaan ang tunay na halaga ng paggalang. Isang umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang sarili ko, wala ng mukha ng pagsuko, wala ng mga matang umiiwas. Itinali ko ang buhok, sinuot ang damit, lumabas ng bahay na may isang napakamalinaw na pakiramdam. Hindi na ako ang babaeng pumapasok sa isang pamilya para mahingi ng pahintulot na manatili. Ako na ang nagpipili kung saan ako nabibilang. At sa unang pagkakataon, matapos ng napakatagal, ngumiti ako, hindi dahil nanalo ako sa isang tao, kundi dahil hindi na ako natalo sa sarili ko. Noong umaga ng pagpirma ng divorce papers, hindi umuulan at hindi rin mainit, isang normal na umaga lang katulad ng maraming normal na umaga. Nagbihis ako ng puting blusa, tinali ang buhok ng maayos, hawak ang bolpen ng matigas, hindi nanginginig, hindi nag-atubili, walang kailangang paalala.
Nang ang huling linya ng ballpen ay huminto sa papel, biglang naunawaan ko. Ang katapusan ng isang kasal ay hindi sa oras na pinakamasakit ang isa, kundi sa oras na sapat nang kalmado ang isang tao para umalis. Umupo ang asawa ko sa harap ko tahimik mula simula hanggang katapusan. Payat na siya, pagod ang muka, wala ng kumpiyansa sa mga mata na dating naroon. Nang ibinaba ko ang ballpen, nagsalita siya, mababa at maliit ang boses. Maaari mo ba itong muling pag-isipan? Itinangala ko at matagal siyang tiningnan, walang galit, walang sisi, wala nang anumang mahawakan. Alam mo, wika ko, kung sinabi mo ang pangungusap na iyon bago ang sampal noon, siguro iba na ang nangyari. Yumuko siya, mahigpit ang pagkakaabot ng mga kamay sa isa't isa. Pasensya na. Sa pagkakataong ito, naniniwala akong talagang nagsisisi siya. Pero ang pagsisisi ay hindi palaging sapat para mailigtas ang lahat. Hindi ko na kailangan ng paghingi ng tawad. Wika ko. Kailangan ko lang na matandaan mo, may mga bagay na kapag nasira, hindi na maaaring ikabit pa. Tumango siya ng mahinahon. Ilang araw pagkatapos, nabalitaan ko na gusto ng biyenan ko na makita ako. Nagpadala siya ng mensahe na 3 pangungusap lang ang hinihingi. Hindi para sa pera, hindi para sa kumpanya. Nag-isip ako, sandali at pumayag. Pumunta siya ng nag-iisa, walang pagtatalo, walang pagtuturo, walang tingin mula sa itaas. Nakaupo siya sa harap ko, baluktot na ang katawan, magsalim ang mga kamay sa hita. Nagkamali ako. Wika niya. Nagkamali na sa pagkakataon na akala ko bilang biyenan, may karapatang ako na ipataw ang gusto ko. Nakinig ako nang hindi nagsalita. Ang insenso noong araw, naumid siya. Nag-isip ako ng maraming beses, kung ako ang nasa posisyon mo, siguradong hindi rin ako makakatiis. Nanahimik ako, hindi dahil hindi ko pinatawad, kundi dahil may mga paghingi ng tawad na hindi na kailangan ng sagot. Nagagalit ka ba sa akin? Tanong niya. Umiling ako. Hindi at sagot ko, pero hindi na ako bababalik. Tumango siya, bumagsak ang luha. Mali nga ako, napakatakaw ko sa kapangyarihan, napakatakaw sa pakiramdam na Panginoon sa loob ng bahay. Tumayo ako at mahinahon na yumuko sa kanya. Sana mula ngayon, bawat isa sa atin ay mamuhay ng maayos para sa sarili. Lumingon ako at hindi na nakinig pa. Ang buhay ko pagkatapos noon ay bumalik sa normal na ritmo, pero isang ganap na ibang ritmo. Wala nang takot tuwing nagtatawag ang telepono, wala nang pagkabalisa sa pagiging pinagmamasid, wala nang pag-iingat sa bawat salita na baka mapagalitan. Madalas na sinasabi ng nanay ko, ibang-iba ka na ngayon. Ngumiti ako. Iba na dahil hindi na ako nagtatago ng ulo. Isang hapon, nakatayo ako sa balkonahe, tinitingnan ang mga sasakyan sa ibaba, magaan ang puso. Naunawaan ko ang isang bagay na hindi ko dati naiintindihan. Hindi ang pinakamalakas na babae ay ang may pinakamaraming pera, kundi ang taong naglakas loob na umalis sa dako na nagpapabuhay sa kanya sa takot. Ang sampal noong araw na iyon, ang tunog ng nabasag na insenso noong araw na iyon, ang mga panunuya at hamon noong araw na iyon, lahat ng ito ay naging linya. Ang linya sa pagitan ng pagtitiis at dignidad, ang linya sa pagitan ng pananatili at pag-alis. At tama ang napili ko. Pagkatapos ng divorce, hindi ako nawala sa kanilang buhay, katulad ng iniisip ng maraming tao. Hindi na lang ako lumilitaw sa mga dako, kung saan hindi ako ginagalang. Iyon lang, ang kumpanya ay unti-unting nag-stabilize sa ilalim ng bagong pamamahala. Tinupad ko ang sinabi ko, walang personal na pakikialam, walang paggamit ng kapangyarihan para sa paghihiganti. Pinigil ko lang ang isang malinaw na linya, malinaw, transparent, mahinahon at hindi nagtutumbasan sa nakaraan. Ang dating asawa ko ay umalis sa kumpanya hindi matagal pagkatapos walang nagpilit, walang nagpigil. Isang taong dati ay nakaupo sa pwesto ng direktor, sanay sa pag-utos, sanay sa pagiging kinatatakutan. Pag nawala ang lahat ng mga bagay na iyon, hindi madaling magsimula muli. Isang beses nagkita kami nang hindi sinasadya sa isang maliit na coffee shop. Nag-iisa siyang nakaupo, berdeng malamig na kape sa harap. Nang makita ako, biglang tumayo ng kinakabahan. Kumusta ka na? Ayos? Sagot ko. Isang salita lang, walang dagdag.
walang bawas. Nanahimik siya sandali at pagkatapos nagsalita. Naunawaan ko na ngayon hindi ang pagkawala ng kumpanya ang pinakamasakit, kundi ang pagkawala ng isang taong nasa tabi mo at hindi mo alam kung paano pahalagahan. Tiningnan ko siya ng kalmado. May mga aral na napakamahal ang halaga bago matuto. Tumango siya ng walang pagtanggi. At ang biyenan ko, hindi na siya tumatawag sa akin. Paminsan-minsan naririnig ko mula sa mga kakilala na binabanggit niya ako hindi na sa mapait na tinig, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi. Pero ang pagsisisi ay katulad ng paghingi ng tawad. Kung huli na dumating para lang matandaan ng tao, hindi para bumalik. Lumipat ako sa isang mas maliit na apartment na may maraming liwanag, nagtanim ng ilang halaman sa balkonahe. Bawat umaga, wala na ang hindi nakikitang takot na dumidikit sa dibdib. Kumakain ako ng mas mahinahon, umiinom ng mas mainit na tsaa at natututo akong maging mabait sa sarili ko. May mga gabing naaalala ko pa rin ang tunog ng nabasag na insenso, ang mapait na tawa, ang sampal na nagpabingi sa aking tainga. Pero hindi na ako nanginginig. Ang mga alaala ay mga tanda na lang ngayon. Pinapaalalahanan ako na noon ay mahina ako pero hindi palagi. Isang taon pagkatapos sa eksaktong araw ng paggunita sa lolo ko ako, at ang nanay ko ay nagsindi ng bagong insenso sa loob ng aming maliit na bahay. Walang ingay, walang pormasyon, usok ng insenso lang na dahan-dahang tumataas, amoy ng pabango at isang kapayapaang noon ay inakala kong hindi ko na makukuha pa. Ngayon lang talaga ako nagpanatag. Mahinahon na nagsalita ang nanay ko. Tumingin ako at ngumiti. Dahil alam mo nang marunong na akong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ako bigla na yumaman, hindi naging sikat, walang makulay na eksena ng paghihiganti pagkatapos. Pero nakuha ko ang isang bagay na wala ako noon, ang karapatang mabuhay nang hindi kailangang yumuko sa sinumang tao. Naunawaan ko na may mga pamilyang nasira hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sanay ang mga tao na gumamit ng kapangyarihan para palitan ang pagmamahal. May mga kasalang nagtatapos, hindi dahil naubos ang pagmamahal, kundi dahil nilampasan ng isang tao ang linya ng paggalang ng maraming beses. At may mga babaeng hindi na kailangang sumigaw para patunayan ang lakas nila, ang tumindig lang at umalis ay sapat na para mabago ang kanilang buhay. Kung hindi ako tumayo pagkatapos ng pagluhod noong araw na iyon, kung hindi ako naglakas loob na sabihin na sapat na siguro ngayon ay nakatira pa rin ako sa isang malawak na bahay kung saan walang lugar para sa aking dignidad. Ang kwento ko ay hindi para turuan ang sinuman, para lang paalalahanan na ang pagiging may pera ay hindi nangangahulugang pagpapababa ng sarili, ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng karahasan, at ang katahimikan ay may halaga lamang kapag iyon ay isang pinili, hindi dahil wala ng ibang paraan. Dumaan ako sa isang kasal na puno ng luha, pero lumabas ako rito sa posisyon na hindi ko mismo inasahan, at iyon na ang sapat. Aral mula sa kwentong ito, sa buhay ng bawat isa may mga pagkakataon na pinili nating tumahimik hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil inisip nating ang pagtitimpi ay mapapanatili ang kapayapaan, maaari nitong mapanatili ang pamilya. Pero ang kwentong ito ay nagpapaalaala sa atin ng isang napakalinaw na bagay. Ang pagtitimpi ay hindi mali, pero ang pagtitimpi hanggang sa punto na nawala na ang iyong dignidad, ito ay mali sa sarili mo. Ang pagiging manugang ay hindi nangangahulugang yumuko sa bawat pang-iinsulto. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng karahasan kahit isang sampal lang. At ang pamilya, kung kapangyarihan lang ang mayroon at walang pagmamahal, sabi ng tamang panahon, maaari at mababasag rin. May mga paghingi ng tawad na dumating ng napakatampo. May mga luha na hindi na maaaring iligtas ang nabasag. At mayroon ding mga babaeng tanging sa pag-alas ng tumindig at umalis, doon lang sila talaga nakakita ng kapayapaan para sa kanilang buhay. Ang paggalang ang pundasyon ng bawat relasyon. Kapag nawala na ang paggalang, ang pag-alis ay hindi pagkatalo, kundi pagliligtas sa sarili.